Hello Charles, ano ba yung sinasabing dahilan ng pamahalaan sa pagpapalawig ng foreign ownership ban ng mga pabahay dyan sa Canada? Yes, Amiel, sa mahabang panahon tumatanggap ang Canada ng foreign investors upang bumili ng residential real estate sa bansa. Ngunit dahil dito naharap ngayon ng Canada sa isang housing affordability crisis na nararanasan ng mga Canadian sa iba't ibang lungsod at bayan dito. Ayon sa Canadian government, nagdudulot ng malaking pangamba na hindi makabibili ang Canadians ng bahay sa sariling bansa dulot ng mabilis sa pagtaas ng presyo nito. Ang pagdagsa ng migrants at international students, dagdag pa ang patuloy na pagtaas ng construction cost, ang ilan din sa mga dahilan kung kaya mas lalong humihirap ang pagbili ng bahay sa Canada. Bunga nito, pinapalawig pa ng 2 taon ang pagbabawal sa mga dayuhan na makabili ng bahay ng Canada. Nakatakda sanang magtapos ang ban sa January 1, 2025, subalit dahil sa kinakaharap na krisis sa pabahay sa bansa, nakatakda na itong matapos sa January 1, 2027. Back to you, Amiel. Charles, bukod ba dun sa foreign ownership housing ban, ano pa ba yung mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ng Canada para sagutin yung housing crisis? Samuel, isa pa nga sa tinitignan ng pamahalaan ng Canada na maaaring nakaapekto sa housing crisis ay ang interest rates. Pero ayon sa gobernador ng Bangko ng Canada na si Tiff Macklem, hindi malulutas ng interest rates ang krisis sa pabahay dahil ang pangunahing dahilan talaga nito ay ang kakulangan sa supply. Aniya, mataas ang housing inflation sa panahon ng low at high interest rates. Kaya dapat mas pagtuunan ng pamahalaan ang pag-increase ng supply ng pabahay at nagbabala sa mga patakaran na maaaring magpataas ang demand at magpalala nito. Sa ngayon, patuloy pa rin na hinuhold ng Bangko ng Canada ang key interest rate nito na 5% na hindi pa binabago mula ng Hulyo na nakaraang taon. At naghudyat na sinimula na nitong isaalang-alang ang timeline para sa pagbawas ng rate. Back to you, Amiel. Alright, salamat Charles Corpus, live mula sa Ottawa, Ontario, Canada, kung saan ang average single family house unit ay mahigit 700,000 Canadian dollars as of December 2023.